Galleries tinapos ang sumpa ng ika-17 sunod-sunod na pagkatalo sa PVL. Unang win sa Zeus Coffee, star-studded Chameleons, pinakita ang maturity laban sa Solar Spikers. Lian de Guzman nakaisa na kay Bella Belen. But before that, mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest video. Patuloy na pinatutunayan ng NX LED na hindi na sila basta rebuilding team lamang, kundi isa ng lehitimong title contender this All-Filipino Conference matapos talunin ng Capital One Solar Spikers in straight sets sa Inares Center sa Montalban. Sa kabila ng dominanteng resulta, hindi naging madali ang naging daan ng NX LED tungo sa panalo dahil muli silang naharap sa mabagal na simula bago ipakita ang kanilang lumalaking maturity at composure sa mga crucial na sandali ng laban. Sa kabila ng straight set loss, malinaw na hindi naging handa o malamya ang Solar Spikers laban sa NX LED. Sa katunayan, sa bawat set ay sila pa ang unang nakakaabante, nagpapakita ng maayos na game plan at aggressiveness sa simula. Ngunit paulit-ulit ding lumitaw ang parehong problema. Kulang sa endgame, lalo na sa mga critical possessions kung saan kinakailangan ng malinaw na liderato at secondary scoring options. Isa sa pinakamalaking factor sa panalo ng NX LED ay ang tamang pagbabasa at mabilis na desisyon ni head coach Ettore Guidetti, kasabay ng lalim ng kanilang bench at ang presensya ng isang bihasang veteran core na binubuo ni Pablo, Van Sickle, Pineda, Phillips at Cheng. Sa unang set pa lamang, agad na kumilos si Guidetti matapos ang mabagal na simula ng Chameleons. Binangko si Setter Tolentino at ipinasok ang veteranang si Cheng, isang adjustment na tuluyang nagbago sa tempo ng laban. Mula roon, mas naging organisado ang opensa ng NX LED at mas naging malinaw ang kanilang ball distribution. Sa ikalawang set, muling nagpakita ng tapang ang Capital One sa pamamagitan ng malakas na simula at adjustment ni Coach De Brito nang ipasok si Jasmine Nabor upang patatagin ang kanilang playmaking. Gayunpaman, hindi nagpatinag ang NX LED. Sa halip, mas lalong lumutang ang kanilang kalamangan. Maraming attacking options mula sa magkakaibang posisyon. Habang si Bella Belen ang tanging consistent high percentage scorer ng Solar Spikers, kayang sumagot ng NX LED mula kina Pablo, Van Sickle, De Guzman at Phillips dahilan upang maagaw nila ang dikit na second set sa pabor nila. Hindi rin sumuko ang Capital One sa ikatlong set at patuloy na lumaban, ngunit dito na tuluyang nagpakita ng lalim ang NX LED. Ang mga timely adjustments ni Guidetti, kabilang ang pagpasok ni Abby at Jonah, kasabay ng tamang oras ng pagbabalik kay Tolentino, ay nagdulot ng kalituhan sa depensa at composure ng Solar Spikers. Unti-unting bumitaw ang Capital One habang lalong naging kumpiyansa at kontrolado ang Chameleons hanggang tuluyang maisara ang laban. Pinangunahan ni sophomore Lian de Guzman ang NX LED at hinirang bilang best player of the game matapos magtala ng 13 puntos, kabilang ang mga clutch hits sa mga dikit na rally. Ayon kay De Guzman, malaking bagay ang mahigpit na pagsunod ng buong team sa sistema ni head coach Ettore Guidetti. Palagi kaming nire-remind ni coach na sundin ang sistema, lumakas sa palo at siguraduhing may coverage. Kapag humahaba ang rally, alam ng bawat isa ang role niya, ani De Guzman, na pinuri rin ang suporta ng mga veterana sa team na lalong nagpalakas ng kanyang kumpiyansa. Nagbigay rin ng solidong kontribusyon sina Brooke Van Sickle at Myla Pablo na parehong nagtala ng tig-15 puntos habang si MJ Phillips ay nagdagdag ng 10 puntos kabilang ang 4 na blocks. Sa depensa, namukod-tangi si Van Sickle matapos magrehistro ng 12 excellent digs at 12 excellent receptions, patunay ng kanyang all-around impact sa laro. Sa panig ng Capital One, todo kayod si Bel Belen na may 23 puntos habang sumuporta sina Shaya Adorador at Ezra Madrigal, subalit kinapos ang Solar Spikers sa mga crucial na sandali ng laban. Sa panalong ito, umangat sa 2-0 ang NX LED at nakatabla ang signal sa tuktok ng standings. Patuloy na pinatatahimik ang mga kritiko matapos ang malawakang roster overhaul sa off-season. Samantala, sa isa pang emosyonal na laban sa parehong venue, tuluyang pinutol ng Galleries Tower High Risers ang kanilang 17 game-losing streak matapos patumbahin ang Zeus Coffee Thunderbells sa isang makapigil hiningang 5-set thriller. Ito ang unang panalo ng Galleries Tower matapos halos isang taon ng paghihintay, huling manalo sa quarterfinal laban sa Signal. Matapos ang dalawang dominanteng set, muntik nang masayang ang panalo ng High Risers nang bumangon ng Zeus Coffee sa likod nina Arroyo, Gagate, Estoque at Nogales. Sa ikatlong set, nagawa pang burahin ng Galleries Tower ang malaking deficit upang itulak ang Zeus sa alanganin. Ngunit muling bumawi ang Thunderbells upang buhayin ang laban at itulak ito hanggang 5th set. Sa deciding set, muling ipinakita ng Galleries ang determinasyon na matagal nang hinahanap ng prangkisa. Sina Deloria, Asis at Pontillas ang nagsilbing spark sa isang 5-0 run na nagbigay sa kanila ng kontrol sa laban.
Kahit bahagyang nakalapit ang Zeus Coffee, tuluyang isinara ni Aziz ang laban sa isang push shot na kinumpirma matapos ang challenge upang selyuhan ang makasaysayang panalo. Pinangunahan ng rookie na si Erica Deloria ang High Risers sa kanyang career high na 18 puntos, kalakip ang 15 excellent receptions, habang nag-ambag din ng tig-18 puntos si Gail Pascual laban sa kanyang dating team. Malaki rin ang naging papel ni Maizo Pontillas, Julia Coronel at Dolly Verzosa sa opensa at depensa na nagbigay ng balanse at katatagan sa Galleries Tower. Ayon kay Team Captain Coronel, susi sa kanilang tagumpay ang pananatili sa sistema kahit sa mga sandaling nawawala ang ritmo. Para kay Head Coach Clarence Esteban, patunay ang panalong ito na unti-unti nang nagbubunga ang kanilang maikling panahon ng pagsasama bilang isang team. Sa 1-1 record, sisikapin ngayon ng Galleries Tower na ituloy ang momentum laban sa Farm Fresh sa Feb 14 habang muling magre-regroup ang Zeus Coffee matapos ang masakit na pagkatalo.